Okay, so magandang umaga po sa ating lahat, sa lahat ng mga tagapakinig. Sa oras na ito ay patuloy po tayo sa pagsama-sama at muli ay buksan ang lahat ng mga katotohanan na kailangan po natin malaman at higit sa lahat ay magkaroon ng katuparan sa bawat buhay po natin dahil ito po ang minimithi at kinalulugdan ng ating buhay na Diyos na may sa katuparan ang kanyang layunin kung bakit siya dumating sa daigdig na ito, ang Panginoong Jesucristo. Kaya buksan po natin ang ating mga isipan at hayaan natin na ito ay mapasailalim sa paghahari ng ating puso na siyang magpapaunawa sa ating isipan lahat ng mga katotohanan. At hayaan natin ang karunungan at kaalaman ng Diyos ang siyang mangibabaw. Dahil marami po tayong maririnig na mga katotohanan na ito ay labag doon sa napag-alaman ng karunungan ng tao. Kaya po, maging flexible po tayo. Kailangan hindi po tayo kumakapit lamang sa isang bagay, kundi kailangan mag-adjust po tayo sa bawat mga katotohanan na ating pong maririnig. Kaya sa oras na ito ay ating buksan ang ating Biblia mula sa 2 Timothy chapter 2 verse 1 hanggang 5. Basahin ko po sa inyo sa King James Version. Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. No man that warreth entangle himself with the affairs of this life, that he may please him who has chosen him to be a soldier. And if a man also strive for masteries, yet is he not crowned, except he strive lawfully. Father, we thank you for this scripture. I pray, Lord, na patuloy mong alisin ang lahat ng mga tabing nito upang patuloy na makita po namin at masilayan, Panginoon, ang kabuuan ng iyong dakilang layunin kung bakit mo kami tinawag, Panginoon Lord God Almighty, na makita po namin ang kahalagahan ng iyong katawagan sa amin, Panginoon Lord God Almighty, at ang layunin nito, Panginoon, na higit na ikabubuti ng aming mga buhay kaysa itong nakagisnan naming buhay sa daigdig na ito, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy na bigyan mo kami ng karunungan, kaalaman, higit sa lahat, Panginoon, na ang pangunawa na gagaling sa iyo at alisin ang karunungan ng makamundong karunungan, Panginoon. Salamat, even the presence of all your heavenly hosts, at patuloy na bukas na kalangitan upang malaya po kaming maging isa to enter into your holy presence all day long. Father, we thank you. We give you praise, glory, and honor. The most wonderful name, Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. So ang ating pong pag-aaralan ngayon ay hinggil po sa the church, the army, the real church, the army of the living God. So, mahalaga po na maunawaan po natin kung ano ang layunin, ano ang kahulugan ng pagtawag ng Diyos sa atin bilang mga sundalo. Dahil sa mga nakikita natin sa buong mundo, ay karamihan sa mga
iglesia na nakatayo ay hindi nila nauunawaan kung ano itong panawagan ng Diyos na tayo ay kanyang magiging army. Ang salitang army at ang sundalo, ang pagkakaiba nito, yung army ay ito po yung kabuuan ng pwersa ng isang kingdom o isang batalyon. Pero itong sundalo ay ito po ay member ng army. So, noong bago dumating ang Panginoong Hesus sa daigdig na ito, ay ito na ay ipinahayag na ni Dr. Luke na siya ay ipapanganak doon sa Luke chapter 1 na ito ay ipapanganak dito at magtatayo ng kanyang army sa daigdig na ito, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. So ang ibig pong sabihin na nung ipanganak ang Panginoong Hesus bilang tao, ay lumaki siya upang mangalap, mangorganisa ng kanyang mga kawan na ito ay magpuprotekta sa kanyang kaharian doon sa kanyang personal interest hinggil sa kaligtasan ng buong mundo. So, ibig pong sabihin na dito ay hindi lamang po tayo tinawag para tayo po ay maligtas, pagkatapos ganun na lang. Hindi po. Dahil kung titingnan po natin in Revelation chapter 5, verse 13, that He made us unto God a king and priest to reign on earth. So, bawat mga tao na ito po ay papasok sa kingdom ng ating Panginoong Hesus, ay sila ay mga enlisted army of the living God, a king and a priest. Kaya nga sinasabi ni Apostle Pablo kay Timothy, nang sabi niya, "Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to a faithful man, who shall be able to teach others also. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ." So ang sabi ni Apostle Pablo sa kanya bilang isang sundalo, ay ang sabi niya, endure hardness. Ibig pong sabihin, pagtiisan mo
magtiis ka, maging matatag, matibay, at hindi matitinag magpakailanman. That is the word hardness. Hindi padadala sa anumang buyo sa daigdig na ito o anuman na mga temptation na naglipana sa daigdig na ito. Dahil kung titingnan po natin sa ating pong pagiging militar ng kaharian ng langit, ay kalintulad sa mundong ito na araw-araw ay andun ang panganib. Sa pagharap sa digmaan, kung ang isang militar ay nakapokus sa kanyang bayan, na ito ay kanyang ipaglalaban, poprotektahan, ibig pong sabihin, hindi na po niya iniisip ang kanyang buhay kahit na hanggang kamatayan. Kaya yun yung sinasabi ni Pablo kay Timothy, to endure hardness. Dahil dito sa daigdig ay napakaraming mga hamon na kakaharapin sa ating pong patuloy na paglalakbay na bilang sundalo ng buhay na Diyos. Napakarami pong mga yung magiging hadlang, mga persecutions, mga pag-uusig ng kapwa, mananampalataya, mga tao na nagre-reject, kinamumuhian. So maraming mga bagay na kailangan po natin na maging matatag at maging matapat bilang sundalo ng buhay na Diyos. Kaya bilang sundalo, wala po tayong karapatan na manghusga, kundi ang layunin ng pagiging sundalo natin ay upang sakipin ang mga tao mula sa bunganga ng impyerno. Kung meron mang mga tao na ito ay gumagawa ng anumang bagay na labag sa Diyos, bilang army ay wala tayong karapatan na manghusga o humatol. Dahil ang Diyos lamang ang siyang may karapatan na humatol pagharap sa husgado. Kaya lamang sa nangyayari sa daigdig na ito ay hindi nauunawaan ng mga tumatayong mga papastor, mga manggagawa, kung ano ang kanilang dapat ipaglaban bilang sundalo. Dahil sila na inilalagay sa kanilang mga kamay ang paghahatol, inilalagay sa kanilang mga kamay ang paghuhusga, at hindi na nila binigyan ng puwang yung sinabi ng Panginoong Hesus na ang sabi niya, akin ang pagre-revenge. So yung army po ay ang iniisip ng niya ay yung pong panatiliin ang soberenya ng bayan na kanyang ipinaglalaban. At hindi po yung kanyang sarili ang kanya pong itiatanya, kundi yung bayan na kanya pong ipinaglalaban. At ganoon din po sa atin bilang army of the living God, kailangan po na yung sovereignty of God's kingdom ay yun po ay kailangan protektahan po natin at ipaglaban. Dahil hindi po tao ang kalaban po natin, kundi ang mga demonyo. Si Satan at kanyang mga cohorts. Kaya nga, inordain tayo ng Diyos to be a king
when it comes to planet Earth, but Jesus is the King of Kings. At ang sabi ng banal na kasulatan, that far above principalities, Ephesians chapter 1, far above principalities, rulers and powers of darkness, we are seated at the right hand of God. So yung position na yon ay inilagay niya ang kanyang mga sundalo sa ilalim ng kanyang kapamahalaan sa isang lugar o isang dimension na ito ay tatayo beyond the limitation of this world. Maging ang mga demonyo at lahat ng mga naglipanang mga evil forces, ang church ay namumuhay sa lampas ng kanilang kapamahalaan. Kaya, ang isang sundalo ay dapat walang katakutan. Maraming naguguluhan, maraming nangangamba, maraming natatakot dahil sa mga pandemya na nagaganap sa daigdig na ito, sa mga rebelde, sa lahat ng mga lugar na may mga patayan, mga lindol, at iba-ibang mga pangyayari sa daigdig na ito. Ang daming mga lingkod ko ng Diyos na takot. Na ito yung kanilang hinihingi sa Panginoon na ito'y tumigil. Na matapos na ang pandemya. Pero hindi na po tayo ignorante concerning sa mga magaganap sa daigdig na ito dahil mismo na sa banal na kasulatan ay nasusulat na mangyari at mangyari ito at walang makakapigil. Ang tumatayong mga sundalo ng Diyos ngayon ay takot na takot at sila na rin ang naglalagay ng level ng lahat ng mga nangyayari, lalo na ang pandemya, na ito ay napakalakas at napakapanganib. Pero maliwanag sa sinasabi po ng ating pong Panginoon sa Mark chapter 16 na ang sabi niya, and the signs shall follow them that believe in my name, shall they cast out devils, they shall speak with new tongues, they shall take up serpents, and if they drink any deadly things, it shall not hurt them. So makikita po natin na if we stand in the presence of the living God, being our kings, ang sabi niya rito, even na tayo po ay pupulot ka ng mga ahas o uminom ng deadly poison, ay hindi ka maaalog. So sa sino man na kay Kristo bilang army, anuman ang mangyari sa daigdig na ito, wala na tayong dapat na pangambahan. Dahil kung tayo ay nangangamba sa mga bagay na nangyayari, paano tayo tatayo being a king upang sagipin ang lahat ng mga tao? Sa daigdig na ito para sa ating Panginoong Hesus.
sinasabi ni Pablo kay Timothy, na sabi niya, "Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ, no man that warreth entangled himself with the affairs of this life, that he may please him who has chosen him to be a soldier." Walang sinuman na nakikibahagi sa mga affairs sa mundong ito. Politika man, o ano pa mang mga bagay, bilang sundalo ng buhay na Diyos, ay tayo po ay hindi na po nakikipag-compromise sa mga bagay o katauhan o kalikasan ng mundong ito. Dahil kung tayo po ay nakikibahagi pa rin, let's say, sasabihin natin, "Pastor, nagtuturo ako ng salita ng Diyos at ako ay pastor dito." Pero kung ikaw ay still na hindi nakalabas from the house of bondage, mangyayari na hindi mo masasagip ang mga tao, bagkus lalo lang silang madidiin sa loob ng bilangguan. Dahil yung pagka-inosente ng tao at kung tama ang kanilang makikita at tama ang iyong pagsagip sa kanila, sigurado na makikilala nila ang tunay at buhay na Diyos, the living Christ, the risen Christ. Pero kung hindi ka nakalabas at mga instruction o mga salita lamang ang iyong ipapahayag sa kanila na walang nakikita sa buhay mo, ang ginagawa po natin ay hindi po ipinapakilala ang Diyos, bagkus ang mga inosente ay ginagawa lang natin silang mga ignorante. Ignorante dahil hindi nila alam kung ano ang tunay na katatayuan ng tunay na sundalo ng buhay na Diyos. Na sa pag-aakala ay yung pagsagip, yung pagsasabi sa banal na kasulatan sa mga tao ay sapat na sa kanila. Hindi po kailangan maturuan po sila na pagkatapos na may makilala ang Panginoong Hesus sa kanila, ay kinakailangan dalhin mo sila in the presence of the risen Christ. At doon po mai-enlisted siya to be a part of the armies of the living God. Dahil ang tunay na sundalo ng Diyos ay walang iba kundi yung tunay na iglesia. Na ang tunay na iglesia ay kumikilos sa batas ng pag-ibig. Na wala na po yung karahasan, wala na po yung hinanakit, wala na po yung hindi pagpapatawad, kundi andun po na malaya ang lahat, ang kanyang buhay sa mga damdamin na nandito sa daigdig na ito. Dahil siya po ay dinadala lamang ng batas ng pag-ibig na kay Kristo. Na ito yung batas na pinaglalaban ng bilang hari upang masagip ang mga tao para sa Kanya ngayon at magpakailanman. Kaya nga please, dahil hindi po natin sila pangangaralan para maipasok sila sa loob ng loob ng isang organization at mabilanggo doon. Kundi, ipinapangaral sa kanila ang katotohanan hinggil kay Kristo. Ibinibigay ang lahat ng mga instruction para matagpuan nila yung pong buhay na Kristo. Upang sa doon
matransform sila. Na hindi na po sila mabibilanggo sa loob ng isang organization, na ito ay mas mataas pa yung pangalan ng organization kaysa ang Panginoong Hesus. Dahil ang Panginoong Hesus, ang papel na lang niya sa mga organization ay yung pagpalain sila. Pagpalain sila. Kaya maraming mga manggagawa na kapag wala ka ng maibigay na lollipop ay aalis at maghahanap sa lumang kaparaanan, masamamang kaparaanan, ay maghahanap nang magkakaroon ng simpatya sa kanya para matustusan yung kanilang personal interest sa mundong ito. Dahil kung tayo po ay nakay Kristo, ang daigdig na ito ay hindi na po mahalaga. Ang kahalagahan na lamang ng mga bagay na ginagawa natin sa daigdig na ito ay para sa ikakatuparan ng misyon ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po nag-organisa ng kanyang militar, ng kanyang army, to stand in behalf of God, of His kingdom, when it comes to planet Earth. At walang iba na ito, ang mga church na ito, ang mga army na ito, ay yung mga tunay na iglesia. Inuulit ko po na tatlong uri ng church ang nandito sa daigdig. Religious church, traditional church, and a living church. Religious church, unawain po ninyo, this is the doctrine of Satan upang patuloy na maikabit sa buhay ng tao from generation to generation yung sumpa, yung kondemnasyon na nag-umpisa nung nahulog ang ating ninuno sa pain ni Satan. Upang may sa katuparan niya yung layunin na sinabi ng Panginoong Hesus na siya ay pumunta upang pumatay, magnakaw at manira ng buhay. Yun po yung religion. Napakaraming religion sa daigdig na ito. At kung hindi tayo tatayo bilang tunay na mga iglesia, paano nila makikita ang tunay na liwanag na nandun na nasa Panginoong Hesus? Yung pangalawang church ay traditional church. Ito po yung mga tao yung traditional church ay ito po yung doktrina ng tao. Karunungan. Na yung sabi ng Pablo sa Romans chapter 8 na ang karnal na pag-iisip ay kaaway ng Diyos. Bakit naging karnal? Dahil napag-aralan nila. At kung ano yung napag-aralan nila, yun na lang ang kanilang ipinaglalaban. Kaya kung merong tunay na mga militar na darating, sila na yung lumalaban. Ginagamit na ni Satan sila para i-persecute, ibagsak ang tunay na militar ng buhay na Diyos. Kasi po, hindi nila kayang abutin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan, it stands beyond limitation of men. Ang Panginoong Hesus hindi po bumaba rito upang manatili o manahan, mag-stay sa kingdom ni Satan through the law of the flesh. Pero meron siyang itinakdang lugar na kung saan doon naghihintay sa mga taong gustong lumipat sa kanyang kingdom, na nais lumabas sa house of bondage o sa physical na katawan
natin na ito ang naging bilangguan ng ating buhay. Na kapag nakalabas tayo, then we are going to soar up into the presence of the risen Christ. Bakit soar up? Dahil ang katotohanan, even the presence of God, it is stand beyond limitation of men. Hindi mo kayang unawain ng tao. Kaya nga sabi ng Panginoon sa mga Pariseo, na ang sabi niya, kung hindi nyo lang sinabi na kilala nyo ako, makikilala ninyo ako. Ngunit dahil sinabi ninyo na kilala ninyo na ako, kailanman din nyo na ako makikilala. Ganun po katindi ng doktrina ng tao. Kahit na sasabihin na ang grace ng Panginoon ay binigay. Kaya, kahit na magkasala ka, napatawad ka na. Maraming mga doktrina na ito ay gustong linlangin ang tunay na kahulugan ng katotohanan na sa Diyos. At yung pangatlong church is the living church, the doctrine of the living God. The doctrine of the living God ay ito, hindi niya tayo tuturuan, but He demonstrate ang katotohanan through Spirit and power. So mataas na antas. Kaya nga nag-warning ang Panginoong Hesus sa kanyang bayan. Nang sabi niya, mag-ingat kayo sa mga libadura ng mga Pariseo. Ang libadura ay doktrina ng mga matatalinong tao. Dahil ang sabi niya, kung hindi ninyo malampasan ang katwiran ng mga taong ito, pare-parehas kayo na hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, tayo po ay nakadepend sa tinig ng ating commanding-in-chief. Na siya yung namumuno sa isa sa lahat ng kawan, sa isang kawan, at yung kanyang mga tinig lamang ang dating susundin. Hindi po yung kaalaman ng tao, hindi po yung sinasabi ng tao, oo, andoroon lahat, lantad na lahat ng nagaganap. Yung mga panganib nandyan na. Pero yun ay hindi na tayo ignorante sa mga nangyayari dahil nababasa na po natin sa banal na kasulatan. Kaya po may instruction ang banal na kasulatan na katagpuin ang buhay na Diyos at sa Kanya, dito natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan at kagalakan at higit sa lahat ang tagumpay sa ating pakikipagdigma to protect the interest of God. Kung takot ka sa daigdig na ito, di ka karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Dahil maging kamatayan na hindi natin kinatatakutan. Dahil kahit na protektahan mo ang physical na katawan mo, darating at darating na mamamatay yan, kapatid, dahil yan ay mortal. Hindi po immortal. Kaya nga ang sinasabi ng banal na kasulatan, sabi ni Pablo, na ang sabi niya, gamitin ninyo ang nalalabing panahon ninyo, na ito'y kapakipakinabang sa kaharian ng Diyos. Dahil dito, may tatanggapin natin ng corona, ng ating tagumpay pagtatapos nito. Tatanggapin mo yung reward in heaven.
mahal na mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, na kahit bubulot ka ng serpent o iinom ka ng deadly things, hindi ka masasaktan. At totoo po yun. Dahil ang mga nasasaktan lamang ay yung mga tao nandito sa daigdig na ay ignorante sa katotohanan. Bakit naging ignorante? Dahil sa dinabi-dami ng tagapagturo ng banal na kasulatan na hindi akma doon sa tunay na layunin nito, ay ginawa lang nila yung mga inosente na naging ignorante. At pati sila na nagtuturo ay naging ignorante because they never encounter the presence of the risen Christ. Kaya napakahalaga na maunawaan po natin. Dahil sa ating pagpasok sa buhay ni Kristo in His kingdom, ibig pong sabihin, ito po yung ating covenant sa Kanya. Kaya nga sinasabi ng Panginoong Yesus, those who believe it and be baptized shall be saved. And those who do not believe it shall be condemned. And in my name, sabi niya, those who believe. So, ibig pong sabihin, kung ikaw ay tunay ng army of the living God, you are a true believer. A believer ay ito po, ay siya ay naniwala at nabautismuhan. Naniwala dahil lumabas ka na sa kingdom ni Satan through the law of the flesh at humakbang ka na pumasok into the presence of the risen Christ. At pagkatapos niyan, doon na yung bautismo. Baptized. Ang baptism, inuulit ko, hindi po ibig sabihin na nabaptize ka ay Kristiyano ka na, sundalo ka na ng buhay na Diyos. Hindi po. Yung baptism, inuulit ko at ipapaliwanag ko na naman sa inyo na yung baptism, kung ikaw ay pupunta sa Amerika at doon, nandun ka na, ang iyong nanaisin ay to become a citizen, American citizen. At kung naaprubahan ang mga papeles mo, na nandun ka na, ay ibibigay na sa'yo yung tanda that you are an American citizen, pero bago dumating yon, kailangan mag-oath-taking ka muna. Ibig mong sabihin yung oath-taking ibig mong sabihin na ipinapayag mo na inaalis mo na yung karapatan mo sa bansang pinanggalingan mo at kung saan ka ipinanganak. At nakahanda ka na mamuhay at tanggapin ang bagong batas sa bansa na tinanggap mo yung citizenship. Yun po ang kahulugan ng baptism. Na kapag ka ikaw ay believer in the presence of the risen Christ, then mag-oath-taking ka. Nasasabihin, hindi ka na babalik sa pinanggalingan mo. Ultimately, tinalikdan mo na ang kahalagahan ng mundong iyong pinanggalingan. At nakahanda ka ng harapin yung bagong batas na nasa ating Panginoon Jesus at live forever in His presence all day long habang tayo po ay naglalakbay sa daigdig na ito. Hindi lamang naglalakbay, but we stand as an army of the living God. Yun po. Kaya dito po, nabubuo na yung tinatawag na covenant relationship. Dahil ang tatak nito ay yung banal na dugo ng Panginoong Yesus na wala ka ng karapatan na mag-back out bilang citizen in the kingdom of God. You have to protect the kingdom of God and God's interest na ito ay idinamit sa iyo. Dahil ang tatak ng iyong pagiging citizen in the kingdom of God after na nag-oath
forsaking ka, ayun po yung biyaya na nanggaling sa buhay ng Kristo, which is the heart or the spirit na idadamit niya sa iyo. Kaya lubos mo nang maunawaan ang katotohanan. Lubos mo nang maunawaan kung ano yung iyong katatayuan sa harapan ng Diyos. Dahil dito kapag natanggap mo na, diyan na mag-uumpisa ng bagong panimula ng buhay. A new beginning. To start a new beginning. And that start a new beginning, kabahagi nito na tayo ay enlisted army of the living God. That our commanding-in-chief is here, which is the risen Christ. At siya ang magbibigay ng command sa atin to everything that we are going to do. Pero hindi mo maririnig ito kapag nakapokus yung isipan mo sa mundo ng inyong pinanggalingan. Kaya nga sinasabi ni Apostle Pablo kay Timothy, no man that warrant entangle himself with the affairs of this life, that he may please him who has chosen him to be a soldier. So ibig mong sabihin, kung ikaw ay sundalo, nakapokus ka lamang sa batas, na ito ay saligang batas ng bansa na kinabibilangan mo, na ito'y pinuprotektahan mo. Maraming mag-uudyok ng mga korupsyon, maraming magbabayad sa iyo, maraming mga kalaban mo, pero mananatili kang hindi takot at matatag na ito ay binabalikan at kinaharap lahat ng mga hamon to stand as a real army of the living God. Kaya salamat sa Diyos dahil ako natututo na rin. Na kahit na sino yung mga huhusga, sino yung kaya ko nang bitaw na ibigay sa Diyos na lang ito. Dahil ang Diyos siya lang ang may karapatan na maghusga at pumatol. Si Satan, ang trabaho niya ay magbuyo at persecute at sirain ang kredibilidad ng mga tunay na army na ito ay nagpuprotekta sa karangalan ng buhay ng Diyos. Madali lang magtayo ng mga grupo. Madali lang himukin ang tao, lalo na sabihin mo na ang Panginoong Yesus ay ito. Pero sabihin ko po sa inyo, hindi basta-basta ganun kadali. Dahil una sa lahat, ang tuturuan mo muna ay yung sarili. Pastor, sila dito kasi hindi maganda. Hindi yun yung problema. Dahil kapag napagtagumpayan mo ito, ibig pong sabihin, nahubog ka doon sa sitwasyon na kailangan maalis sa iyo bilang army of the living God. Kung marami ka kung nanghihinayang ka sa kayamanan at hindi mo mabitaw-bitawan ang kahalagahan nito, of course, ang darating, mga bagay na ito ay kamumuhian mo kapag kaisip ng tao. Pero tandaan po natin, let's say kung may nakautang sa iyo na hindi nakabayad-bayad, ay magagalit ka, gano'n ang mundo. Lalo na kung talagang walang pambayad, wala kang magagawa. Pero bilang army of the living God, ibig pong sabihin na dito ka iti-train kung paano mo ito haharapin. At unti-unti na sa pamamagitan nito ay mawawala na yung kahalagahan ng kayamanan ng daigdig na ito. All things work together for good for those who love God.
Amen. So maraming mga bagay na mga negatibo na ito'y darating sa bawat buhay po natin. Mga negatibo na ito ay gagawa sa ating mag-react tayo upang bumalik tayo sa kaisipan at bumalik tayo sa damdamin at bumalik tayo sa daigdig na ito at sasabihin, hiwalay na kami at tagtatayo na lang kami ng iba. Madilim na ang mundo, madilim pang grupo. Madilim ang grupo dahil nakapokus ka na sa daigdig na ito. Kaya diyan tayo kailangan mahubog. At matutunan po natin tanggapin ang lahat ng hamon na ito. Na ito ay magdadala ng lalakas, ikatatatag natin. Na hindi na po kayang yanigin ng anumang bagay sa daigdig na ito, kayamanan man, karangalan man, o ano pa man sa daigdig na ito, hindi na po ito magdadala sa atin upang yanigin at ibalik muli sa mundong ating pinanggalingan. Tandaan po natin na nung tayo po ay mag-outtaking sa Panginoon, ay yun na po yung tanda na inilagay na natin sa kamatayan ang lahat ng bagay na mahalaga sa ating buhay dito sa daigdig na ito. We consider ourselves as good as dead, but fully alive in the presence of the risen Christ. Kaya yun yung sinasabi ng Panginoong Yesus. Upang ikaw ay ma-qualify to be an army of the living God, na ito'y hindi ikaw ang natatakot sa daigdig na ito na gawa ng mga demonyo, si Satanas, kundi sila ang matatakot dapat sa iyo. Maging ang kalikasan, maging ang bagyo, maging ang mga lindol. Pero kung kabahagi sa layunin ng Diyos, ang lahat ng kalamidad at lahat ng mga lindol at bagyo na ito'y dumarating sa ating bansa o sa buong mundo, malalakas na kulog, malalakas na lindol, kung kabahagi sa iyo kanyang layunin, wala pong makakapigil. Kaya may pinapanalangin bilang army of the living God. Minsan nung nanalangin po kami, mga kapastor ang kasama ko, ang dami, ako yung huling-huli na nanalangin. At ang sabi ko, Panginoon, hindi ko hahadlangan kasi ang panalangin nila na tumigil ang mga lindol, bagyo, yung mga fault line sa Marikina na hindi nyo magaganap. Ang daming nag-e-amen, ang ingay na po doon dahil sa ka-amen. Nung pagdating sa akin, sabi ko, Panginoon, hindi ko hahadlangan ang mga dumarating na mga bagyo o ano paman. Hayaan mo, sabi ko, na yung tsunami ay mas mataas pa ang tubig kaysa sa mga building sa Makati. Hayaan mo na magkabiyang-biyak na yung fault line. Hayaan mo maglindol na napakalakas. Pero sabi ko, Panginoon, gamitin mo ang lahat ng ito upang ang mga tao ay lumuhod sila sa iyong harapan at kilalanin kanila bilang buhay na Diyos. Kaya may pastoran na ang lumapit sa akin at ang sabi niya, Pastor, maawa ka naman sa mga tao. Sabi ko sa kanya, Pastor, alam ko naaawa ka sa mga tao physically, pero ako'y naaawa ako sa kanilang mga kaluluwa. At hanggang walang dilubyo na darating sa buong mundo, ang mga tao kailanman, hindi sila susuko, hindi sila lalabas sa mundong ito. Dahil inosente sila, na kapag namatay sila, di nila alam na diretso na sila sa impyerno. Dahil ang pagkaalam nila, ito na yung buhay, na kapag marami silang pagkain, na marami silang pera, na marami silang pag-aari sa daigdig na ito, sasabihin nila, bendisyon ng Diyos.
Pero sinong Diyos ang nagbendisyon niya? Si Satanas ang unang nag-offer ng kayamanan kay Jesus Christ. Matthew chapter 4. Kaya po mga minamahal ng mga kapatid, ang Diyos mahal tayong lahat. Pero tinatawag po tayo to be an enlisted army of the living God. Alam ko walang gustong pupunta sa impyerno. Pero hindi po ganon. Yung ginawa ng Panginoong Hesus sa cross ng Kalbaryo ay ibinukas lang niya ng pintuan para sa atin. Pero yung opportunity that God has given unto us is the freedom of choice. Nasa sa iyo. Kung piliin mo na manatili sa kingdom ni Satanas, wala siyang magagawa. But only if we are willing to get out from the house of bondage. Kaya salamat sa Diyos noong kung nakilala ko ang buhay na Diyos, na wala lahat, paninigarilyo, pagsasalita ng masama, pag-inom, lahat ng ero na wala sa akin. Pero dito ko napag-unawaan na hindi pa pala doon yung hangganan. Na hindi po pala doon yung kailangan lamang na makita at matunghayan. Dahil doon sa yung pong pagkalaya ko sa lahat ng mga vices na naitig na ito, ay dito ay pinapakita lamang na nakalabas na ako sa Bartolina. Pero doon sa paglabas ko, doon palang mag-uumpisa ako na mag-travel, mag-journey towards the presence of the risen Christ. Doon sa dadaanan, maraming mga hamon. Gaya ng sinabi ng Panginoon Jesus kay Pedro, nang sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, si Satanas hinihiling ka na riidin gaya ng trigo. Pero ipinapanalangin ko na yung pananampalatay mo hindi ka mabibigo. At kapag na-convert ka, palakasin mo ang iyong mga kapatid. So mula dito sa labas ng bilangguan, tungo doon sa presensya ng buhay na Diyos, dito po nag-aagaw-agaw ang dalawang pwersa, a carnal mind and a spiritual mind. Pero kailangan pilitin mong makarating doon sa presensya ng buhay na Diyos dahil doon mo na mababago at makikita at magaan na maisurrender ang lahat ng bagay for you to receive the grace of God. Pero doon ay kinakailangan mag-oath-taking ka. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, napakahalaga. Maraming nagsasabi, meron tayong, bigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan para ganito. Totoo po yung kasi nabasa nila. Pero the confidence to stand as a man of war ay wala sa kanila. Because you will have only confidence to fight at humarap sa digmaan kapag ikaw ay thoroughly enlisted a man of war. Nabasa nila kasi. Kaya makikita mo kung may bagyo na darating. Sasabihin ng Pag-asa, sasabihin, malapit nang papasok sa area of responsibility. Tahimik lang ang mga papastor. Pagpasok at nanghahalihaw na, sumisira na, sasabihin, palabasin natin, manalangin tayo, palabasin natin ang bagyo. Pinapasok mo, pagkatapos palalabasin mo. Yun yung kaignorantehan. They do not know who they are. Nanatili sila sa nabasa nila sa Biblia, but they do not know the actual experience concerning the reality of
Sabihin ko po sa inyo dito sa Pangasinan, itong bubong ng kapilya noon ay kunting hihit lang ay lilipat ang lahat ng yero. Kasi bulok-bulok na yung kahoy na kapagpakuan ng yero nito. Kaya sabi ko sa Panginoon, kung maaalis ang bubong nito dahil sa bagyo, ikaw ang mapapahiya. Kaya, lagi kapag may dumating yung signal number 4, sabi nila sa akin, tinawag sa akin ng isang pastor, diretso sa inyo, pastor, ang sabi, hinarap ko. At ang sabi ko, Satanas, hindi ko gusto yung signal number 4 na dalhin dito. Gawin mo signal number 10, at linalakit ko ang apoy ng Diyos sa lahat ng ulan, lahat ng hangin. Sabi ko, at sa bawat hiyaplis mo, yung mga alipores mo sa amin ay malulusaw at masusunog, pati mga bunkers mo na ginawa mo as your territory. Alam niyo po, hinintay ko yung signal number 4. May kunting patak-patak ng ulan. At nakita ko sa TV, nandun na sa San Fernando. Umakyat at dumaan sa taas at bumaba po doon. 30 years na ang lugar namin is untouchable dahil I stand as an army of the living God. Maaaring sabihin ninyo, Pastor, bakit yan lang? Bakit hindi sa pangkalahatan at buong mundo na lang? This is the place where na dito ay sinasakupan ng aking authority. Dahil may mga papastor din na tumatayo sa iba't ibang mga lugar that they are supposed to stand as a man of war. They are accountable for everything that will happen sa kanilang mga lugar. Dahil bawat mga lugar, meron po tayong tinatawag na territorial place na pwede nating saklawan. Pero kung agree ang isang pastor sa isang lugar na samahan sila sa ganito, digmaan ay mangyayari. Pwede po yun. Kaso dahil sa karunungan ng tao, hindi nila matanggap yung mga bagay na hindi kayang abutin ng kanilang kaisipan. Sabi nila, weirdo si pastor pa. Pero tandaan po ninyo, I enjoy to live in the presence of God. Maraming mga bagay, maging sa mga nadidemon possess na wala dito sa lugar pero malayo, nagagawa namin na tulungan sila. Ang mahalaga, yung pagpapakumbaba na hilingin ang pagtulong ng bawat isa. At gawin isa katuparan yung layunin ng Diyos to be as one together. Kaya sabi ko, ay bagyo, diyan ka lang sa Pusurubyo, hangganan mo dyan, at dito sa Sisud, huwag kang papasok. At purihin ng Panginoon 30 years, kailanman, hindi natinag yung bubong ng kapilya dahil hindi ko pinapasok ang bagyo. Pero hindi ko sinabi sa Lindon na, stop, umigil. Hindi po. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, kahit na sakit, kahit na ano, as long as you stand in the presence of God, yung mga sakit na yan ay kailangan mawawala. Bakit? Dahil hindi Diyos ang may author niyan, si Satanas. Kailangan pagpasok mo sa ating pong Panginoon Jesus, iwanan mo kay Satanas yan. And enjoy to enter in His presence at doon mo makikita ang iyong ganap na kalayaan. Pero higit and foremost na dapat makalaya your soul from the bondage of the flesh. Yung soul ang siyang nagdurusa sa sakit. Kaya nararamdaman mo yun. Pero you need to stand and fight. Amen.
Kaya po mga minamahal na mga kapatid, inuulit ko po, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Huwag na kayong palinlang. Kung may mga lalapit sa inyo na mga manlilin na kukunin ng simpatya ninyo para sa sanib sa kanila, that is the work of the devil. That is the work of Satan. Because iisa lamang ang tangang pamantayan na kung meron ka mang nakikita sa iyong kapatid na ganito, hindi mo siya huhusgan, kundi tutulungan mo siyang makalaya. Because there is only one who can judge you, only God. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, kailangan maging buo ang ating pong kalooban to enter into the presence of the risen Christ. At ipasailalim ang lahat ng kaisipan po natin sa paghahari ng ating puso na ito ay the grace of God na ibibigay pa lamang ng ating Panginoon ang buhay na Kristo pagpasok sa inyong mortal na katawan. At kapag natanggap na po ninyo, then look, you are now enlisted as an army of the living God. Magandang tangkali po sa inyong lahat. Father, thank you for this day that we gather together in your holy name, O God. As this reality, Lord God, is revealed, I pray na ito, Panginoon, ang siyang magdala sa amin, na babago ang lahat ng amin pong mga direksyon, Panginoon, Lord God Almighty, na hindi na po makibahagi sa affairs ng mundong ito. But then, O God Almighty, we focus on fulfilling all your commands, Lord God, as we continue our journey here on planet Earth. I pray, O God, in the name of Jesus, the Son of the living God, that every ear na nakarinig, Lord God, will totally transform to be a real army, Panginoon, ng iyong kingdom, in Jesus' name. Father, we thank you. I ask, Lord God, that your greatest favor shall abide each and every one of us now and forever. In Jesus' mighty name. Amen.